Members of the Congress, it is my great privilege, and I deem it a high honor and personal privilege, to present to you Her Excellency Corazon C. Aquino, President of the Republic of the Philippines. Hello guys! Alam niyo ba na noong September 1986, si President Cory Aquino ay dumalo sa US Congress? Ano kaya ang nangyari? Ano kaya ang kanyang mga sinabi? Ngayon, yan ang ating tatalakayin sa video na ito. This is Jasmine Cristina ko, presenting Ang Alab ng Dilaw, Pagbabalik ng Demokrasya. Noong 1986, tumayo si Cory Aquino sa harap ng US Congress hindi lang bilang isang byuda, kundi bilang mukha ng isang bansang nagising. Ang kanyang speech ay hindi lang basta report. Ito ay isang storya ng paghihinagpis na nauwi sa tagumpay. Sinimulan niya ito sa pag-alala kay Ninoy, ang pleasing sacrifice na naging mitya ng paglaya ng mga Pilipino mula sa diktadurya. Binigyang diin ni Cory ang hirap na dinanas ni Ninoy, ang 43 days na pagkaka-isolate, ang hunger strike, at ang pagpapakumbaba sa harap ng dahas. For the nation, Ninoy became the pleasing sacrifice that answered their prayers for freedom. He detained my husband along with thousands of others, senators, publishers, and anyone who had spoken up for the democracy as its end drew near. Pero higit sa lahat, binigyang pugay niya ang mga ordinaryong Pilipino. Ikinuwento niya ang mga nanay na umiiyak habang yakap ang ballot boxes at ang milyon-milyong religisa na naging kalasag ng demokrasya. Para sa kanya, ang People Power Revolution ay patunay na mas malakas ang boses ng taong bayan kaysa sa kahit anong armas. Hindi rin siya nangingiming harapin ang mga mabibigat na issue. Binanggit niya ang $26 billion na utang na iniwan ni Marcos at ang lumalalang communist insurgency na lumobo mula 500 hanggang 16,000 na miyembro dahil sa pang-aabuso. Ang hiling niya sa Amerika, hindi limos, kundi partnership. Naniniwala siyang kung nakamit ng mga Pilipino ang kalayaan ng mag-isa, kailangan nila ng tulong ng mga kaalyado para mapanatili ito. Sa huli, ang kanyang talumpati ay isang paalala na ang demokrasya ay isang shining testament ng pag-asa at pagkakaisa. Ayan, ngayon may bago na naman tayong natutungan tungkol sa ating kasaysayan. Salamat sa pakikinig!